Happy Sunday service. Amen. Praise God sa lahat po natin mga tagapakinig at taga-subaybay sa ating pong prime time online Sunday service. Praise the Lord. Para po sa banal na gawain ng Panginoon tuwing sasabit pong araw ng linggo. Narito po tayo muli sa ating pong Praise God booth ng radio station para po muli po tayong magkasama-sama para sa isa naman pong edisyon, Praise God, another segment natin pong Praise God madidiscuss sa pagkakataong ito. At napapanahon po mga minamahal, sapagkat patuloy po tayo na nagpapaabot sa mga kapatid natin ng mga encouragement, uplifting words para po sa kalakasan, na sila po ay ma-inspired pa rin sa patuloy Praise God na paglilingkod sa Panginoon, patuloy na pamumuhay. Amen. Na laging kasama ating mabait na Diyos. Praise the Lord. So sa pagkakataon po ito, muli po tayong para ko naman sa opening prayer. Praise the Lord. At nililing ko po si Brother Janjan ng ating pong co-host para po sa pagbubukas o pambungad na pananalangin. Praise Amen. God. Praise the Lord. Tayo po ay dumalangin, mga kapatid. Sama-sama po tayo sa oras na ito. Hallelujah. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat sa panibagong araw, panibagong buhay, Amen. Panginoon, na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa, panibagong kalakasan, O Diyos. Yes. Hallelujah, at maraming salamat na kami po ay dumating na naman sa punto po, O God, na mag-share ng Word of God. Dalangin namin, Yes, O Diyos, amen. na i-bless mo maging ang radio station na patuloy mong ginagamit. Lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon, praise God, via live streaming, i-bless mo maging ang kanilang buong sambahayan, O Diyos. At naaabot ng iyong tinig, O Diyos, naaabot ng iyong salita, saan man dako, saan man lugar, O God, hallelujah, maging ibang bansa, Panginoon. Yes. Praise God, ng Praise mga the Lord. nakikinig, i-bless mo, hallelujah. Maraming salamat, sa iyo lamang po ang pinakamataas na papuri at parangal, in the name of our Lord Jesus Christ, in Jesus' mighty name. Amen. Praise God. Thank you, Brother Jan. Praise the Lord. Hallelujah. Muli po ang aking mainit na pagbati. A warm welcome sa lahat po ng ating mga listeners, sa lahat po ng ating mga viewers. Amen. Sa mga brethren, brothers and sisters. Praise the Lord, friends, relatives, at sa ating po mga minamahal na mga hallelujah, tagapakinig sa iba't ibang dako ng lugar ng bayan ng Santa Elena, buong Pilipinas, and of course sa tawid karagatan, sa ating mga OFW na patuloy din po sila na nananawik sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Muli po inyong mga kasama, Pastor Ping Belmonte, praise the Lord, para sa isa naman pong mensaheng ihatid sa atin. Praise God, hallelujah, glory. Dalangin ko na patuloy tayong lubusang praise God, puspusin ng banal na Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Glory. Sa pagkakataon po ito, tayo po ay darako sa ating pong pinakang praise God major na topic natin ngayon, no? Ay may pamagat po ito na feel the peace of God. Amen. So, inner peace in tough times. So, na yan po yung tinatawag na kagalakan, kapayapaan. Maramdaman natin pa rin ang kapayapaan ng Diyos, yung panloob na kapayapaan, kahit na po tayo po yung nasa tough times. Amen. Madama ang kapayapaan ng Diyos, pangloob ng kapayapaan sa panahon ng Amen. Tinatawag natin, praise the Lord, ng tough times. Praise the Lord. Hallelujah. So sa ating sasama rito, beloved, praise the Lord. So na yan po yung tinatawag nating the hearts, amen, yung tinatawag nating ang nasaktan, mga nasaktan, yung ating mga pasanin, praise God, at mga tinatawag nating disappointments or kabiguan, amen, praise God, sa buhay na talaga pong, sabi nga pag wala po tayong kapayapaan sa ating mga puso, ibabagsak po talaga ating heart, amen. Muli po, amen, praise God. Halika, tingnan natin kung paano ang kapayapaan ng Diyos ay magdadala sa iyo, sa atin mga kapatid. Amen. Babalik sa tinatawag nating dakilang, amen,
madamdamin pa rin victories or tagumpay. Amen. Hallelujah. Sa ating pong key verse, mula po ito sa aklat ng Hukom. Amen. Kabanatang 6, sa talata pang 23 at 24. Praise the Lord. Sa ating pong Bible reader, Praise God. Ito po ang sinasabi sa aklat po ng mga hukom, Kabanata 6. Amen. Ang talata po ay 23 hanggang 24. Right, amen. At sinabi ng Panginoon sa kanya, kapayapaan ang sumainyo. Huwag kang matakot. Hindi ka mamamatay. Sabi po sa 24, nang magkagayoy nagtayo roon si Gideon ng isang dambana sa Panginoon at tinawag na Jehovah Shalom. Praise the Hanggang Lord. sa araw na ito ay nasa Opra ng mga Abisirita. Praise God. Pagpalain po tayo sa pagbasa ng kanyang banal na salita. Praise the Lord. So, Judge chapter 6, verse 23 and 24, but the Lord said to him, peace, do not be afraid. Amen. You are not going to die. So Gideon built an altar to the Lord there and called it the Lord is peace. Ibig sabihin, nang magagay nagtayo doon si Gideon ng isang dambana, praise God, sa Panginoon na tinawag na Jehovah Shalom. Jehovah Shalom, amen, meaning the Lord is peace. Amen. Amen. Gideon was fearful, imminent death. Ibig sabihin po, sa kalagayan ni Gideon, the time, amen, nakadarama siya ng tinatawag, amen, ng katatakutan. Siyempre, yung sa maagang kamatayan, nga naman, siyempre, magkakaroon ka ng fear, praise God. Ngunit ang Panginoon, mga kapatid, beloved, amen, hallelujah, ay, sabi nga po ay, nandun po ang kanyang tinatawag na mabilis ang pagtugon. Amen. Na sinasabi, kapayapaan, amen, hindi ka mamamatay. Jehovah Shalom, praise the Lord, hallelujah. Sabi nga po, but the Lord said to him, peace, do not be afraid, you are not going to die. Hallelujah. Sa pagpapatuloy sa ating pa mga referensya sa oras na to, beloved, amen. So sabi nga po, amen, praise God, in the place of fear, even of fear of death of Gideon, experience, praise God, the peace of God. Nang ibig sabihin, hallelujah, pag dumarating ang pagkatakot, sabi nga po, sa buhay ng tao, maging si Gideon ay nakadarama nito. Maging sa tinatawag natin na maging sa takot sa kamatayan, siyempre naman, amen, naranasan ni Gideon ang tinatawag, praise God, hallelujah. Nang sabi po mga kapatid, peace of God, a peace that proceeded from God. Praise God, very person that is from the God of His. Oh, hallelujah. Mismo. From the book of Romans chapter 15, verse 23, may sinasabi doon, beloved, amen. Napansabi kapatid, from the book of Romans 15 and 33, basahin natin. Sabi po sa aklat ng mga taga-Roma, Yes, amen. Kabanata 15, ang talata po ay 33. Praise God. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa. Yes, amen. Ang kapayapaang ito ay nagmumula sa Diyos. Praise the Lord. Amen. Now the God of peace be with you all. Malinaw po sinabi yan, beloved, amen. Ngayon, Diyos ang kapayapaan ay sumainyo nawang lahat. Kung tayo po ay nasa punto sa ating mga buhay, nakaramdam tayo ng tinatawag na kung saan ang tinatawag na katatakutan. Sabi nga po, where fear is gripping, no? Nag-grip sa buhay mo. Patuloy na darama mo ito. Praise God. Be still. Amen. Praise God. Hallelujah. For a moment and hear God's, praise God, assurance to you. Peace. Do not be afraid. Sinabi po ito ng Panginoon. Says Jehovah Shalom. Ipinangako ito sa inyo ng Diyos. Huwag po tayong mahintakutan. Huwag tayong mangamba. Amen. Praise God. Hallelujah. So sinabi po sa Psalms 48, verse 8, I will lie down and sleep in peace. Amen. Malina po sinabi yan, ha? For you alone, O Lord,
praise God, make me dwell in safety. Payapa akong hihiga. At gayon din, amen, matutulog sabagat ikaw ang Panginoon, praise God. Hallelujah, pinatatanan mo akong mag-isa sa katiwasayan. Meaning nandun po yung tinatawag, beloved, na assurance of confidence. Sinabi po ito sa Aklat ng Awit 4:8, sinabi Haring David, I will lie down and sleep in peace for you alone. Sa bagay, beloved, pag may mga bagabag talaga tayo, may mga suliranin, may mga agam-agam, may mga iniisip, mga bagay-bagay sa mundong imabaw, sabihin na natin yung hindi pa yung mga tinatawag nating katatakutan na yan. Doon na lang sa mga simpleng problema, kawalan, financially, dehydrates tayo, or physical na naramdaman natin, mayroon tayong pain, amen. So papasok yung insomnia. So, ibig sabihin yung insomnia, andyan yan. Yung hindi makatulog, troubles, praise God. Yan ay millions of people. Hindi lamang po ilan yan. Sometimes there is a biological na tinatawag dito or medical cause. Ang ibig sabihin, which need, kapatid, ang physical healing pag dumarating yan. Kaya baga pag may mga karamdaman ganyan, eh, humahanto yan sa mga, amen, kailangan yung physical healing kamtin yan. At other times, kapatid, hindi makatulog. Ang restless sleep or even lack of sleep, kulang sa pagtulog, amen. Sabi nga po, comes from inner mental or emotional turmoil. Na kung tawagin po ito, amen, pagbabagabag sa damdamin. Nangyayari po yan sa lahat. Maging sa inyong ibang likod, pinangyari yan before. At halos, kapatid, talagang hindi ka patulugin. Kaya yung salitang insomnia ay dumarating sa buhay ng tao. Ang ganitong kondisyon, ganitong sitwasyon, that condition can be wonderfully overcome. Ma-overcome ito, mapapagtanggay mo ito kapag kung yayakapin mo ang tinatawag na the peace of God, brother Jan. Amen. The peace of God, praise God, pagyakap sa kapayapaan ng Diyos, sapat ito. Para tayo po ay, amen, maging payapa sa buhay na ito, beloved. Kung atin pong inunotice, amen, ang mga sanhi o underlying cause o sa sanhi o dahilan, amen, na sinasabi yung sa awit, sa aklat ng mga awit, yung psalmist ability to sleep in peace. Kaya po, nagkaroon ng kapayapaan si Haring David sa mga panahon na siya ay bagabag, yung nasa tinatawag sa emotional turmoil, amen. Dahil po, nandun po sa kanya ang tinatawag, beloved, na kakayanan, dahil siya ay may ability sa puntong ito. Inuna niya ang Panginoon. Siya ay nagpakumbaba at lumapit sa ating mabait na Diyos. Then nakamit niyang peace. Then sabi nga po, he trusted entirely in the Lord's protection. Pag sinabing entirely, amen, hallelujah, buong pagsangkat, pagkatao ay tinatawag na Lord's protection. Sabi nga, for you alone, O Lord, make me dwell in safety. Yun po yung mga bagay na winiwi ka ni David, praise God. Kaya kung matutulog ka na, kung tayo pa mag-sleep, amen, praise God, I encourage you, beloved, amen, ngayong gabi. Sa bagay, ngayon po ay magang-maga, di ba? Galing tayo sa pagtulog. But mamayang gabi, encourage you kayo, praise God. As you prepare to sleep, paghahanda tayo sa ating pagtulog, I encourage you, beloved, praise God, ngayong gabi to pray, amen. Manalangin, that portion of the Lord's Prayer that says, Our Fathers in Heaven. Yung panalangin na lagi nating napapahinggan, praise God, amang Diyos na nasa langit. Nang sabi nga po, mga kapatid, praise God, deliver us from evil, amen. Then confident, yung tiwala, kapanatagan sa puso't isip, yung trust mo. Sabi nga po, then confident in the Lord's presence and protection, makakamtan mo ito. Manampalataya ka lang. Sabi nga po, you can lie down, sleep in peace. Panghawakan po natin ito. Alam natin yan, beloved. Ang panahon natin, amen, ay nayan po tinatawag na, praise God, na mga bagay na troubles. Tinatawag na kabagabagan. Amen. Praise the Lord. So, sa puntong ito, may sinasabi po, amen, sa aklat ng mga awit pa rin, 119 verse 65. Amen. Sabi nga po, ang presensya ng Diyos at pag-iingat niya
Pero nandun pa rin po ang tinatawag, praise the Lord, ng kapayapaan na ipapapagkaloob sa atin ng ating dakilang Panginoon. Pakibasa po ang awit 119 verse 165. Praise God. Praise God, ito po ang sinasabi sa aklat po ng mga awit, Kabanata Yes, amen. 119. Ang talata po ay 165. Praise the Lord. Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan, at sila'y walang kadahilan ng ikatitisod. Yes, amen. So, maganda po, no? Great peace have they who love your law. Amen. And nothing can make them stumble. So, nandun po yung assurance sa atin. Nandun po yung promises sa atin. Una sa lahat, may sinabi nga po na ang presensya ng Diyos at pag-iingat niya, kaya mahiga ka at matutulog ka ng payapa. Amen. Sinabi ito, beloved, amen. Praise the Lord. May dakilang kapayapaan ang tinatamo, praise God nila, ng mga nagsisiibig, nagmamahal. Amen. Praise God. Tunay walang kadahilanan talagang katitisod. Kung atin pong pagbubulay-bulayin, ang katagang sinasabi, great peace have they who love your law, and nothing can make them stumble. Hallelujah. Amen. Now, praise the Lord. Simple lang po pala, beloved, ang gagawin natin. Just fill your heart with God's Word. Punuan natin ang ating puso ng salita ng Diyos. Praise God. Amen. Daily reading the Bible. Night and day, basahin natin ang salita ng Diyos, ang Biblia, at the Bible, and you will automatically be filling your heart with God's peace. Everybody says, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So sa puntong ito, nagkakaroon tayo ng mga idea na walang ibang magiging case o mga susi o paraan o ways para tayo po ay magkaroon ng kapanatagan, kapayapaan sa ating mga puso, kundi ang salita ng Diyos ay naway mamahay sa ating itong heart, sa ating puso. Yung may mga tinatawag kasi mga hardened hearts na dapat po ito ay, amen, mapasukan ng salita ng ating Panginoon. Amen. Yes, praise God. So, maraming beses na akong naging tulad sa naramdaman nyo, beloved. Amen. So, many times I, hallelujah, like you, praise God, na humarap, praise God, sa mga difficult times, sa mga mahirap na sitwasyon sa buhay. Hallelujah. Yung mga tinatawag natin na may panahon na ganon, nasumpungan ko ang aking buhay, kapatid, amen, muli at muli, praise God, na ang salita ng Diyos, the words of scriptures, amen, yung kalumbayan, mga bagabag, brother Jan, ay na-replace ito. Praise God, no? Ang saya din na yan. Yung worry, amen, and fear, praise God, with the tranquility na sinatawag sa Biblia that comes with the peace, na kung saan ang tinatawag, kapatid, na hallelujah, mapapanatag ka, amen, praise God, pag dumating sa iyo ang tinatawag na kapayapaan. Praise the Lord. Kapayapaan with the peace of God. Amen. Amen? Amen. The words of God in the Bible, kaya nga ang salita ng Diyos sa Biblia, sa atin pong pinag-aralan ngayon, ang salita ng Diyos sa Biblia, amen, praise God, hallelujah. Sabi nga po, our ever-present source of peace for your mind and heart. So kung ating pong uunawain, amen, ang salita ng Diyos sa Biblia, hallelujah, praise God, ay ang tinatawag na pinagkukunan o sources. Pinagkukunan ng walang hanggang kapayapaan talaga. Walang iba tayo mapagkukunan. Hindi natin mababasa ito, makikita sa ilang mga magazine, sa ilang mga books o ibang mga libro. Kundi mababasa natin yan sa books o full books. Walang iba ang Biblia. Ang Biblia na saligan ng mga anak ng Diyos, mga Kristiyano. Praise God. Kaya pa sabi, ang walang hanggang kapayapaan para sa iyong kaisipan at sa iyong puso. So, atin pong unawain ang sinasabi sa Kawikaan. May sinasabi sa Kawikaan, praise God, Kabanatang 14, Brother Jan, Proverbs 14, then 30, atin po itong bigyan ng puna. Praise God. Sabi po sa aklat ng mga Kawikaan, Kabanata 14, ang That's talata right. po ay Amen. 30.
Yes. Ang tiwasay na puso ay buhay ng katawan, ngunit ang kapanaghilian ay kabulukan ng mga buto. Praise God. Amen. A heart, amen, at peace gives life to the body. O tanda natin to, ha? Ibig sabihin, amen, ang tiwasay na puso ay buhay. Sabi nga po, ang tiwasay na puso ay buhay na ng katawan. Kaya Amen, bahagi amen. pala ito, kapatid. Amen. Bahagi. Ngunit, praise God, hallelujah. Sabi po sa binasa ng ating kapatid, ngunit sino nga ang bawat baang taong magtitiwasay sa panahon nating ito? Na maraming mga tinatawag na magiging parang dumating sa ating mga buhay na bigla na lamang na tayo pa'y mahintakutan. Makakaramdam tayo ng tinatawag na mga bagabag, mga anxiety sa buhay. Praise God. Gano'n karami ng salapi o pera. Sabihin na natin na tumutungtong ka sa tinatawag natin na hinahangad ng tao noon, yung praise God na sabi, maranasan niya yung tinatawag na praise the Lord, yung ano tawag brother dyan doon sa pag-Disyembre, yung nagyayelo? Snow. Snow, no? Dream niya yun. Yun yung kanyang dreams na makatuntong siya doon sa isnong bansa. Praise God. Napakaganda po yun sa inyong palagay. But yun po ay isang pang-taong hangarin. Yung dreams na yun. Amen. Masarap maging dreams natin. Matungtungan natin yung lupang pangako ng Diyos. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hallelujah. Magandang dreams. Praise God. Ito yung dreams na dapat nating nasain sa ating puso. Hallelujah. Na hindi lang yung snow. Praise God. Sapagkat ang snow, magsasawa ka dyan. Amen. Praise God. Malamig, maginaw. No? But yung tungtungan na pangako ng Diyos sa promised land o pangako ng Diyos sa buhay ng mga lingkod ng Diyos ay talaga naman po na doon mo maranasan ang tinatawag na grabing katuwaan at kagalakan, kasiyahan, sapagkat kapiling mo ang buhay at isa nating Diyos doon sa kanyang kingdom. Praise God, beloved. Amen. So dito pa sa binasa natin, sa heart of peace gives life to the body. Amen. Paano nga naman tayo magiging tiwasay sa mundong ito? Paano tayo magiging payapa, kapatid? So mayroon tayong tinatawag, this is powerful example of the psyche summa. Ano ba yung psyche summa? Pag-aralan din natin ito. Connection in the Bible. Kasi yung psyche, kapatid, amen, praise God, ay Greek words ito. Na kung saan, sabi ng ating pong referensya, amen, that is the strong, hallelujah, effect, the state of your inner man, our soul or psyche, Greek, yung ating kaluluwa, over our body, yung ating body po, soma. Kaya pala pag pinagsama yung body and soul, tinawag ito, kapatid, na psyche soma, brother Jan. So yung ang dalawang ito ay magkaugnay, yung body and soul. Tama po? Praise God. Amen. Hallelujah. Has over our body or soma. In modern times, sa panahon nating makabago, medical science natin, kapatid, ang sabi nga po, has quote onto this long-standing Bible truth. Masusubukan natin to. At tinawag ito, kapatid, na psychosomatic. May mga ganun tayong termino, psychosomatic. Praise God. Amen. Kung tawagin sanhi ito ng physical health and healing. Say amen. Praise God. Kamtin natin ito. Praise the Lord. Psychosomatic. Tinawag itong psychosomatic ay isang faktor na in physical health and healing. Dapat natin maunawaan to. Affected po kasi yung pag nagkaroon tayo ng tinatawag na hallelujah, walang kapayapaan sa buhay, affected po yung body natin. Praise God. So magkasama po talaga ito. The Bible tells us, amen, in no uncertain terms that heart at peace. Amen. As a profound effect, sabi ng ating reference on the physical health, kapatid, and well-being of the body, it gives life to the body. Kung ating nananamin na mabagay nito, ang Biblia po ay nagsasabi sa atin na walang katiyakang termino o tinatawag natin, praise God, hallelujah, uncertain terms that heart at peace. So malaking epekto ako as tinatawag a profound effect in the physical health. Kung maapektuhan po tayo po ay hindi po makaahon sa ganong nararamdaman sa buhay.
yung walang kapayapaan. Kaya maging sa ano po, sa mga medical ay wala pong katiyakan talagang, lalo sa Bible, walang katiyakan termen o tawag diyan, no? But sa ating nabanggit kanina yung amen, yung tinatawag natin yung somatic, no? Yun po yung masasabi lang natin na pinagsama yung body and soul na pag nagkaroon ito ng effect o karamdaman. So beloved, sa puntong ito, dapat natin itong mapagtatagumpayan pala. Una sa lahat, praise God, binagit natin, fill your heart with God's Word. Mahalaga ito. Amen. Amen. So sa puntong yan, hallelujah, kailangan natin yung physical healing. Sa physical healing, binanggit ko kanina, praise God, ang ating tanging gawin para mapagtagumpay natin ito, praise the Lord, pray to God. Dumalagin tayo sa Diyos. Amen? Dumalagin sa Diyos, hallelujah, read His Word regularly. Hindi lang po pag nakaramdam ka ng pain, nakaramdam ka ng takot, saka katatawag sa Kanya, saka magbabasa. Sabi nga, read His Word regularly. Yung talagang araw-araw, basahin ito, gawin mo na itong praise God na sabi nga po ay devotion, talaga mannalig. Amen. Sabi nga religiously, ganapin mo. Praise God. Hallelujah. Ang bagay na to. Worship Him both in church, amen, and in your private times. Hindi lamang sa simbahan. Praise the Lord. Hallelujah. Maging sa ating pong tahanan in private na pagkakataon, kapatid. And you will surely, sabi ng Bible, find that the peace of God, hallelujah, that fills your heart, amen, will have a beneficial impact, praise God, upon your physical well-being. Nang ibig sabihin, kakamtin mo ito, beloved. Mapupunuan, amen, ang puso, praise God, ng mabenepisyong bagay. Praise God, magpapalakas sa katuwang lupa ito. Amen. Amen. So, nandun yung divine healing, Brother Jan. Praise the Lord. Pray to God. Amen. Read His Word regularly. Worship Him both in church and in your private times. Kaya siguradong masusupungan mo ang tinatawag, beloved, na ang kapayapaang nagmumula sa ating dakilang Panginoon. Oh, hallelujah. Now, from the book of Isaiah, sa ating isa pang referensya, si Prophet Isaiah na naging natakil natin last Friday, no? Yung about Isaiah, yung kanyang pagiging prophets, no? Dito pa sa Isaiah chapter 26 verse 3. Sa Old Testament, pakibuklat din natin. Amen. At basahin ko po ito saglit sa English version. You will keep in perfect peace him whose mind is steadfast because he trusts in you. Brother Jan, di ba tama ba sa sinabi kong ito? Sa Isaiah 26:3, ano po sabi sa Tagalog? Sabi po sa Tagalog, iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan na ang pag-iisip ay suma sa iyo sapagkat siya'y tumitiwala sa iyo. Ito, napakaganda. Amen. Mali na po, iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan. Amen. Praise God, na ang pag-iisip ay suma sa iyo sapagkat siya ay tumitiwala sa iyo. O, napakaganda. Sa King James Version, kasi meron tayong may mga referensya tayo mula sa magandang balita, may sa King James Version, ang sabi doon, thou wilt keep him in perfect peace. Ulitin ko, thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Sabi nga po, lubos na kapayapaan, makakamtan, biyaya at pagpapala na nagmumula sa Panginoon. So dito po, perfect peace, yung salitang perfect peace, praise God, pinasasabi o pagkasabi, amen, amen, yung salitang perfect tong kapayapaan, amen, ibig sabihin, what a desirable state of mind, praise God, sa buhay ng tao kung dumating ang bagay na yan. Ang puntong ito, ang sabi dito, praise God, hallelujah, yung perfect peace, amen, hallelujah, praise the Lord. Sa talatang ito, ang Diyos ay nagkaloob, amen, praise God, ng dalawang avenue, praise God, to that perfect peace na sinasabi.
example po ay your mind on Him, make Him regularly the focus of your thoughts. Una sa lahat, i-fix mo ang yung puso at isipan. Amen. Praise God, ang yung isipan ay maging regular na nakapokus. Praise God, yung thoughts ng yung mind sa ating dakilang Panginoon. Amen. Amen. Simple lang po. Then, pangalawa, trust in Him. Pagtiwalaan natin ang Diyos na may gawa nitong langit at ang lupa, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na ating manunubos, ang Diyos, amen, na siyang nagpo-provide ng lahat ng ating mga needs. Ang Diyos na ating dinadalanginan. Amen. Trust in Him. Praise God. Hallelujah. Sabi nga po, may isa akong kaibigan na kakilala na nagbigay ng isang plaki. At amen, nandun sumpungan doon yung sinasabi doon na it's always safe to trust the Lord. Simpleng saknong. Na napakaganda, simpleng bagay, simple lang pong ilagay sa ating na yung talatang ito na it's always safe to trust the Lord. Tama po, beloved? Opo. Lagi pong safe kung magtitiwala tayo sa Panginoon. Amen. Praise God. Laging safe, secured, amen, magtitiwala tayo sa ating dakilang Panginoon. Mula sa dalawang bagay na to na ating binanggit, no? Yung these two things, ika nga, na yung isa ay sabi dito, praise God, fix, i-focus mo. Fix or stay. Number one, praise God, yung mind mo sa ating Diyos. At gawin mo itong regular na pagtawag sa Diyos, the focus ng iyong isipan, puso't isipan sa ating mahal na Panginoon sa ganong mga sitwasyon, ganong senaryo na dumating sa ating buhay. Then trust in Him, ika nga. It's always safe to trust the Lord. Let's say amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Then, yung binanggit ko sa dalawang bagay na to, una sa lahat, a mind focus on God. Tama po? Yung ating puso't isipan daw ay nakapokus sa ating Diyos. Then, secondly, amen, an abiding trust in Him. Yes. Kailangan abiding tayo sa pagtitiwala sa Kanya. Sabi, you can come to a state of perfect peace. Darating po tayo sa punto ng tinatawag na perfectong kapayapaan na hantong sa iyong buhay, sa iyong puso. Makararating ka sa dako ng lubos na kapayapaan sa iyong puso. Amen? Praise the Lord. Amen. Sa Marcos 5:34, patuloy po natin itong basahin. Praise the Lord. 5:34 ng Marcos. Mayroon po doon isang bagay na dapat nating mabigyan ng puna at pansin. Sa aklat ng Marcos, kabanatang 5, sa talata pong 34. Ano pong sabi doon? Praise Ito the po Lord. ang sinasabi sa aklat po ni Marcos, kabanata 5, ang talata po ay 34. Amen. At sinabi niya sa kaniya, Anak, Praise the Lord. pinagaling ka ng pananampalataya mo. Hallelujah. Yumaon kang payapa at gumaling ka sa salot mo. That's right. He said to hear, amen, daughter, your faith has held you, no? Go in peace. Kita niyo po ito. And be freed from your sufferings. Ang pinatutungkulan dito yung babae. Kung mapapasin nyo na ang babae ito may mabigat na karamdaman, may mabigat na sakit. Amen. But he said to her, daughter, amen, your faith has held you. Anak, amen, ang iyong pananampalataya ay pinagaling ka nito. Yumaon ka at tamuhin mo ang kapayapaan. Sinabi niya sa kanya, anak, amen, praise the Lord, pinagaling ka ng pananampalataya mo, yumaon ka ng payapa, praise God, at gumaling ka sa salot mo. Alam pagkasalita, brother, yan? Hindi sakit, kundi salot, no? Amen. Salot. Ito po yung ating mga naririnig ngayon. Salot. Note, salot ang sinabi dito. Hindi po yung salitang sakit, yung termino, not sakit but salot. Praise God. Jesus healed the woman. Amen. Then Jesus still heals today. Yes. Amen, Brother John? Yes. Praise God. Kung doon nagpapagaling ang Diyos, praise God, sa Old Testament, New Testament, at maging sa ating henerasyon sa panahon natin, Jesus still heals today. Amen. Amen. Praise God, panampalatayanan natin ito, kapatid. If you are facing serious health condition issues sa buhay mo, tulad po sa babae, follow the example, sundin natin ang ehemplo, Brother John.
of that ill woman. Doon sa babaeng may karamdaman. Praise the Lord. Hallelujah. And reach out in faith to Jesus. Magkaroon tayo ng grabing pananalig at pananampalataya. Like a woman. Tulad sa babaeng ito. Amen. Praise God. Jesus held the woman. Praise God. Kung paano napagaling siya noon, ganun din po siya ngayon, kapatid. Jesus still heals today, sapagkat siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Praise God. Hebrews 13:8, beloved. Hallelujah. Imagine yourself. Alalahanin mo, isipin mo ang iyong sarili. Amen. Kung ikaw po ay nagbabata ng karamdaman, kapatid, sino ka man, saan ka man dako naroroon. Praise the Lord. Imagine yourself. Isipin mo, i-imagine mo ang sarili mo. Touching the hem of His garment. Na para bagang tulad sa babae. Praise God, nang siya po ay nag-suffer for almost 12 years ng suffering and pain, sickness and diseases. Yung babae ito na iugasan. Ba't tumating ang tayo yung punto na kung saan mismo ang Diyos ay kanyang nakita at nakaharap. Amen. So napakaraming mga nakapaligid doon sa ating dakilang Panginoon, but nandun yung kanyang faith. Amen. Amen. Hindi siya doon makalapit basta-basta lamang sapagat ang Diyos ay napapaligiran ng napakaraming mga tao. Amen. Kasama mga alagad. Amen. But yung kanyang faith ay naroon. Praise God, para po makamtan niya yung tinatawag niyang kahilingan sa ating dakilang Panginoon. Siyempre lang po ang kanya ginawa. Yung pananampalataya kanya pong ginamit doon. Praise God. Sabi nga po, beloved, amen. Praise God. Touching the hem of His garment and having Him turn to you and say, go in peace and be freed from your suffering. Tulad sa babae ito. Kapatid, pananaligan mo, panampalatayanan mo ang salita ng Panginoon. Anak ng Diyos, tinatawag ka ng Panginoon. Touch the hem of His garment by your faith. Praise God. Hallelujah. Spiritually, kapatid, ang salita ng Diyos. Amen. Panampalatayanan mo. Pananganan mo ang salita ng Diyos. Panghawakan mo ito. Dito lalakas ka at gagaling ka, pagpapalain ka. Amen. Ibig sabihin, panampalatayanan mo. Hindi man literal na hawakan mo ang laylay ng damit ng Diyos. Simple lang po, mga kapatid. Panampalatayanan mo ang salita ng Diyos. Amen. Praise Na Diyos ay nagpapagaling. Yes. Jesus heals today. Praise Kamtin mo ang biyaya at pagpapala ng ating dakilang Panginoon.